Po, Sister Angie. Ayan. Sa mga nakarampong linggo at inaral po natin o sa mga nakalang buwan, nag-aaral pa rin ho tayo sa ating aralin na kung saan hindi pa rin ho tayo nawala sa the unfailing faith na kung saan sa bawat isa na ating inaral. Yung nakarang linggo po, napag-aralan natin kung paano the unfailing faith of John the Baptist, na kung saan na umaasa po kami at ang bawat isa sa atin na ang inyong mga naririnig ay mayroong aplikasyon sa ating mga buhay. At pinamumuhay po natin ito. Nasayin po natin na wag lamang tayong mga tagapakinig, bagkus tayo rin po ay magkaroon ng isang kaisipan na espiritual na tagapanguna at mayroong mahilapit na kaluluwa sa ating Panginoon. Amen. At alam ko po na ang lahat ng ating inaaral ay nagsisilbing pakinabang sa bawat isa sa atin. At alam ko rin na kung saan na ang buhay ni John the Baptist ay nagkaroon siya ng matinding aral sa atin kung paano na tayo kapag tayo'y nanghihina, kapag tayo'y nasusubok, o sa tuwing tayo ay mayroong duda, bumalik lang mo tayo sa salita ng Diyos upang sa ganoon ma-remind ang ating pananampalataya patungkol sa ating Panginoong Yesus. Amen. So, dito po makita natin kung paano si John the Baptist, bagamat siya ay mayroong pagtatanong kung siya na ang Mesaya at ang sinabi ng ating Panginoon, bumalik ka sa salita at balikan mo kung paano alalahanin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gayon din po tayo. Kapag tayo ay pinangina ng loob o kaya dumaranas ng kapagsubukan, ito lang po ang makapagbibigay ng kasagutan sa atin, ang salita ng Diyos. Balik po tayo sa salita ng Diyos. Amen. At ngayon pong umaga, isa na naman po na ating tutunghayin kung paano ang isang pananampalataya sa pamumuhay po ng isang Gentile na kung saan hindi siya Hudyo, subalit siya ay mayroong dakilang pananampalataya na ang ating Panginoon ay namangha sa kanya. The unfailing faith of Roman centurion. Kung saan, sa umagang ito po ang ating aaralin. Ang isa pong centurion na kung saan ito ay isang sundalo na nangunguna at may mga pinangungunaan na kung minsan ay 100 o kulang sa 100 ang bilang ng kanyang pinangungunahan. Siya ang tumatayong isang kapitan. At sa isang legion na tinatawag sa sundalo, ang 500, alos mahigit ay isang legion na tinatawag kagaya sa Biblia, kung saan na nabasa natin ang inaalihan ng mga masamang espiritu na legion ang pumasok sa kanya, ay mahigit na 600 o hindi bababa sa 500 at ito ay inahati sa 16 na centurion na kung saan sila ho ay pinag-ahatian ang bilang na yon sa base sa mga sundalo ng Romano. Kaya nga, kung titingnan ho natin, ang isang centurion ay isang pinagkakatiwalaan sa pamumuno, higit lalo sa pagdating ng gyera, sila ang nasa frontliner na nagko-command. Kagaya ho sa kapanahonan ngayon sa mga militar sa Amerika ay sila ang kapitan na tumatayo. Sila ang sumasagupa, maraming experience at napatunayan na nila sa kanilang mga buhay kung paano ang pakikipagdigma. At noong panahong yon, hindi naman po bala at baril o bala ang kanilang sinasalubong, kundi ito ay sword o espada, tabak ang pakikipaglaban noon. Ibig sabihin, yung distansya ay napakalapit lang. Kung ikaw ay lalaban ng one-on-one, siguradong kinakailangan na mahusay ka at kailangan mapanghilag mo kung ano ang atake ng kaaway. At kung titingnan po natin, mas mahirap noon. Ngayon, kung sniper ang kalaban mo, hindi mo nakikita. Subalit noon ay talagang harapan na sila ay lumalaban. At ang senturyong ito po ay bihasa. Ibig sabihin, siya ay
mayroong isang matatag na pinaninindigan at kung titingnan mo, hindi lamang matatag, kundi maging sa kanyang pisikal, kinakailangan ito ay angkop sa kanyang trabaho sapagkat siya ay isang tagapag-una ng mga kawal. Dito po makikita natin at noon sa mga Roma, ang centurion po ay hindi pwedeng kagad mag-asawa. Ibig sabihin yung kinakailangan magsisilbi muna siya ng 25 to 30 years sa mga Romans upang sa ganoon siya ay walang pinaka-abalahan o kaya ay hindi niya iniisip ang kapakanan ng kanyang pamilya kundi ang kanyang sarili. Kaya ganun ho ang kanilang inihingi sa bawat tatayo na centurion. Kaya tinawag na centurion ay century, yung 100 soldier ang kanyang awak. Ibig sabihin, siya ay isang tagapag-una ng 100 mga sundalo. Dito po makikita natin kung paano itong centurion na to ay isang sundalo na kung saan na may matapang, loyalty, yung kanyang pag-uugali at mayroon pa rin siyang mayroon po rin siyang kakayaan na kung saan ay pinakita niya na mayroon siyang malasakit sa kapayapaan at sa katarungan. Kaya dito, kinasiyaan siya ng Diyos sa kanyang buhay. Bagamat hindi siya Hudyo, subalit mayroon siyang isang pananampalataya na nakakaigit pa sa mga Hudyo. Babasahin po natin ang kwento tungkol dito sa Matthew chapter 8 verse 5 and 13. Dito po sabi, when Jesus had entered to Capernaum, a centurion came to him, asked him to help. Lord, he said, my servant lies home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurions replied, Lord, I do not deserve to have you to come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one come. Sabi nga, and he goes will be, and that man, that one, come and he comes, I say to my servant, do this, and when Jesus heard this, he was amazed, said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Say to you that many will come from the east and the west and will take their places outside into the darkness where there will be a weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done, just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Ito hong kwentong ito ay mababasa din natin sa aklat ni Lucas na kung saan kung titingnan natin parang mayroong magkaiba rito. Subalit ikukumpara ho natin mamaya kung ano ang pagkakaiba. At hindi naman ho ito kumukontra sa isa't isa. Subalit kung minsan, sabi nga, mayroong isang kwento na kung minsan depende sa nagkukwento. Iba ang kwento ni Matthew, iba ang kwento ni Luke sa pangyayari. Pero sa pangyayari ngayon ay sila ay nakasaksi pero iba kung papaano niya naisulat. At hindi ho mali ito, kundi ito ay masusi lamang magpaliwanag si Luke kaysa panunulat ni Matthew. Mamaya po, babasahin natin kay Luke 7:1-10. Manalangin ho muna tayo. Aming Diyos, ang mapagpala sa umagang ito, salamat po sa aming kalagitnahan. Mula pa sa aming awitin, Panginoon, kami ay sinamaan mo na ng iyong presensya. Banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami at malaya kang kumilos sa bawat isa sa amin. Gitlalo, Panginoon, ang pagdadala mo ng unawa sa iyong salita sa aming isip at puso. Sa ganoon, walang masayang na salita na aming maririnig, kundi ito ay pakinabang sa aming spiritual na buhay. O Diyos, magdala ka po, Panginoon, sa bawat nakikinig sa umagang ito, kung mayroong umihingi ng kagalingan, ikaw
ay makapagdadala at alam po namin, O Diyos, ikaw ay magkakalob ng kagalingan sa aming kalagitnaan. Kapayapaan din, Panginoon, at kung mayroong may kabigatan, Panginoon, bigyan mo po siya, Panginoon, ng kapanatagan ng loob, bagkus mawala ang kabigatan at anumang duda sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, habang kami, O Diyos, ay nakikinig ng iyong salita, ikaw po ang magpala sa bawat isa't isa sa amin. At ang iyong abang lingkod, Panginoon, pangunain mo po ako, hindi ang aking sarili. Bagkus sasalitain ko lang ang iyong salita upang ito'y magkaroon ng kapangyarihan at ang iyong banal na Espiritu ang siyang magpaliwanag sa bawat isa sa amin at magbigay ng kapangyarihan. Salamat po, pinupuri ka po namin at pinararangalan sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Dito naman po sa ating babasahin natin ngayon at dito tayo magkokonsentrate sa Luke chapter 7 verse 1:10. Kung saan, sabi ho, when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There a centurion servant. Dito ho, makita natin kung anong pinagkaiba. Dito, mayroong isang, sabi nga, their centurion servant, whose his master valued highly, was sick and about to die. So, dito meron nung servant ang centurion na kung saan, ibig sabihin ng kanyang servant, yung katulong. At kapag katulong, ito ay, di natin alam kung ito'y Udyo o kaya naman ay ito'y Roman. Hindi tinukoy dito kung siya ay Udyo ang kanyang alipin. And once his master valued highly, ibig sabihin, mayroon siyang malasakit, was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jew to him, asking him to come and heal his servant. So dito makikita natin, hindi ang centurion ang pumunta kay Jesus, kundi siya ay nakiusap sa mga kaibigan niyang Udyo na kung saan na pinapunta niya kay Jesus, kung makikita natin. At ang sabi nga diyan, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jew to him, asking him to come and heal his servant. Ito ang pinagkaiba. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, this man deserves to have you to do this, because he loves our nation and has built our synagogue. So Jesus went with them. So nakita po natin dito, sabi nga dito, yung 5, sabi niya, because he loves our nations and has built our synagogue, so Jesus went with him. So mayroon siyang pagtulong kahit na siya ay sundalong Romano at bagamat ang mga sundalong Romano noong kapanahunan yon sa pagsakop nila sa mga Udyo, ginigipit nila ang mga Udyo. Subalit itong centurion na to, siya ay mayroong malasakit sa mga Romano na kung saan na siya ay itong centurion na to may malasakit sa mga Udyo na kung saan na tumutulong pa sa pagpapagawa o sa mga reliyon na kung saan, kung ano ang reliyon ng mga Udyo, hindi niya pinagbabawalan, kundi siya ay umaantabay pa. Sabi nga rito, tumutulong siya, sabi, because he loves our nations, mahal niya ang bansang Israel, and has built our synagogue, so Jesus went with them. He was not far from us when his centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you to under my roof. This is why I did not even consider myself worthy to come to you. Ang sabi ng centurion, hindi man po ako karapat-dapat at wag niyo na pong abalahin ng inyong sarili na kayo'y pumunta sa aking bubong. Kung makikita ho ninyo dito, mayroong refusal ng centurion na parang iniisip niya na kung saan ang ating Panginoon ay, ang tingin niya sa Panginoong Yesus ay mataas. Bagamat siya ay may hawak na kapangyarihan sa mga Udyo, kahit na sino at noong panahon yon, walang pwedeng magsabi na sila ay mataas kaysa Romano sapagkat saklaw nila ang kapangyarihan at sila ang umiiral noong panahon yon. Alos buong mundo, sa Asia, Africa, alos sila ang nagrurule. Hindi ho ang mga Jewish, kundi dito makita natin ang pakikipag-ugnayan ng centurion kung paano mayroon siyang mababang loob at kinikilala niya
kung papaano, kung ano ang authority ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi pa rito sa ating babasahin, in verse 7, that is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word, sabi niya, say the word, and my servant will be healed. Hindi ka na po kailangan pumunta, sabihin mo lang ang salita, ang sabi niya. For I myself, I am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. So, when Jesus heard this, he was amazed. Namangha ang Panginoon. Yung siya ay talagang siya ay namangha sa taong ito. Sabi niya, at him and turning to the crowd following, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Then the men who had been sent returned to the house and found the servant well. At ano ang sinabi ng ating Panginoong Yesus? Sige, sabi niya, sabihin mo sa senturyong yon na magaling na ang kanyang alipin. At pinabalik na niya ang mga taong yon at sabihin niyo sa senturyon na ang kagalingan ng kanyang alipin ay nasa kanya na. At siya ay namangha sapagkat ang sabi ng Panginoon, wala pa akong nakita na ganitong pananampalataya sa Israel. Amen. Kung minsan tayo, iniisip natin sa ating sarili na kapag mayroon tayong pangangailangan na kagalingan or kung minsan ay kapag mayroon na isang altar call na sinasabi, kung minsan sinisikap mo pang gustong pumunta sa harapan. Pero ito, hindi siya naghangad na kung saan naawakan pa ng ating Panginoong Yesus ang may karamdaman. Anong sinabi niya? Kagaya mo po, kinikilala kasi ng senturyon na ang kapamahalahan ng ating Panginoon ay kanyang nababalitaan na si Kristo ay nagpapagaling ng may sakit at siya ay nakakagawa ng himala. So sa kanyang pananampalataya, hindi man niya nakaharap ang ating Panginoong Yesus noong panahong yon, subalit naniniwala siya, kagaya niya na mayroon siyang otoridad, mayroon siyang authority, at mayroong kapamalahan. Ang sabi nga niya, mayroon siyang kapamalahan na kung saan ang lahat ay walang imposible sa ating Panginoon. Pero ang kapamalahan nito ay sa kanyang kapamalahan ay pag-awak lang sa sundalo o kapangyarihan na pinagkalob nila kung papaano siya ay mga siwa sa buong Roma. At ito'y kanyang inambing. Anong sabi niya? Mayroon din po akong kapamalahan na kagaya mo. So, ang binabalyod ng ang ating paksa rito na ang Roman centurion, ang Panginoon ay nakakaigit kaysa kanya sapagkat tinawag pa niyang Lord. Amen. Panginoon. Yung iba, hindi man nila tatawagin mga Panginoon eh. Mismo, gusto nila ang mga Udyo ang tatawag na Panginoon sa kanila. Pero siya, anong tawag niya? Panginoon. So, mayroon ho siyang pagkakakilala sa ating Panginoong Yesus. At nakakahigit po tayo sa Kanya. Siya ay, noong panahon yan, nababalitaan lang niya ang Panginoong Yesus. Samantalang sa atin ay nababasa natin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon na ito ay pwede nating gamitin at pwede natin iangkop o i-apply sa ating mga buhay. Mga salita na pangako ng Diyos na sinabi na ito'y mangyayari kung ito ay nasa sa ating pananampalataya at ating isaloob at ipamuhay mangyayari sa ating mga buhay. Amen! So, dito pa lang po makikita na natin kung papaano ang centurion ay kakaiba. Kaya sabi niya, wala pa akong nakita na ganitong tao ang kanyang pananampalataya, namangha siya. Nakita ninyo? Sabi niya, narinig ninyo? Ibig sabihin, habang naguhulat ang mga Udyo sa harapan ni Kristo, marami ang nakakarinig. At pagkatapos, anong sabi ng Panginoon? Oh, narinig ninyo? Narinig nyo ito, sabi niya. Sabihin ko lang ang salita, sabi niya, at hindi na ako kailangan pumunta ron. Wala pa akong nakitang mananampalataya dito, sabi niya, sa Jerusalem, o dito, o sa mga Udyo,
na ganito ang pananampalataya ng taong ito. At sa Matthew, ang sinabi niya, yung pangang subject, sino yung mga subject? Yung mga udyo na sinasabi na nakapatungkol sa kanila ay sinabi pa doon sa kaulili na sila ay itatapon sa labas sapagkat sila'y walang pananampalataya. Kaya nga po, ang kailangan ho na ilagay ho natin sa ating isip at puso kung papaano magkamisan, salitain lang natin ang salita ng Diyos. Ito ay magbibigay na sa atin ng resulta anuman ang ating iniingi sa Kanya. Amen. Kaya matuto po tayo. Kaya nga, a Roman centurion had an unfailing faith in God because he loves the people of Israel. Nabasa naman ho natin, meron siyang malasakit. Bakit? He loves the people of Israel. Dito, kung papaano kanyang malasakit, kung papaano na hindi sila inigpitan o hindi man sila pinipersecute, siya pa mismo ang tumutulong. Kaya, mayroon siyang pag-ibig sa mga taga-Israel. At dito sa Luke 7:35, sabi niya, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jew to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, this man deserves to have you to do this, because he loves our nation and has built our synagogue. So anong sabi ng mga elder na kanyang inutusan? Ang tao pong ito, sabi niya, siya ay may malasakit at tinutulungan pa niya tayong gumawa sa ating mga sinagog, na kung saan ang tawag ko sa mga sinagog ay detang bisitas, Sara. Yung maliliit na simbahan na nakikita natin sa mga baryo, yan ang mga sinagog. Kung saan na kapag basain ng salita ng Diyos ay pumapasok doon at doon nila pinaliliwanag ang salita ng Diyos. At dito makita natin kung paano tumutulong itong centurion. At the centurion is not only show love to the Jew, but also assisted them in building their synagogues. Which means, i-respect their beliefs and tradition. Meron siyang bagay na kung saan na hindi niya sinasaway ang tradisyon na ginagawa ng mga tao kahit anong reliyon. At that time, napakahigpit nila. At nakita naman natin maging ang nahuna na kung saan kay Julius Caesar at maging ang mga nauna sa kanya ay pinagbabawalan ang mga nangangaral sa pangalan ng ating Panginoon. Si Herodes na kung saan at maging ang kanyang mga kasama gusto niyang paintuin kung paano ipangaral ang mabuting balita patungkol kay Jesus. Pero ito, Romano rin na centurion, hindi ho ganon ang kanyang pagugali. He loves the people of Israel. Bakit kaya? Alam ng centuryong ito, ang sino mang mag-bless sa mga Israel ay ibibless ng Diyos. Amen. So alam niya to. Kaya dito, sabi nga, the centurion not only show love to the Jew, but God says that He will bless those who bless Israel and He will curse those who curse Israel. Kung sino kung sino ang gagawa ng kasumpa-sumpa sa Israel ay aking susumpain. Subalit kung sino ang magmamalasakit at mayroong pagkilala at pagtulong sa Israel ay aking tutulungan. At kung sino magpala sa Israel ay aking papala. So Genesis 12 verse 3, ano pong sabi? I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse, and all people on the earth will be blessed through you. So ganito katindi ang kanyang pananampalataya. Kaya hindi ho siya isang Romano na kung saan sumasama o nakikisabay sa ginagawa ng ibang Romano na sila ay pinagmamalupitan ng mga Udyo. At ang kanyang pananampalataya ay mayroong isang puso na siya ay mapagkumbaba. Kasi nga, tinatawag niyang Lord ang ating Panginoon. Kaya nga, kakitahan ho natin dito ng pag-uugali ng centurion na to kung papaano na siya ay pinagpala ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, o sige, sabihin niyo sa centurion, magaling na ang kanyang alipin.
At yung oras ding yon, gumaling ang kanyang alipin. Kagaya ho ni Rahab. Sino ang nakakakilala kay Rahab? Na kung saan, the prostitute. Rahab, a prostitute in Canaan, during the time of Joshua, helped the Israelites by hiding the spies on her roof. Yung dalawang spies na pinadala ni Joshua, na kung saan, sila ay kanilang itinago nung sila ay ipahanap ng hari na sila ay upang patayin. Subalit si Rahab, tinago niya ito at pinagtanggol pa ang dalawang spies. She and her family were blessed and not killed during the time when Joshua conquered the promised land. Alam niyo po, kung ito ang kwentong ito ay mababasa ninyo sa chapter 2 ng Joshua, na kung saan si Rahab, nung panahong yun, ang sabi niya, nabalitaan namin o narinig ko, ang bansang ito ay ipagkakalob sa mga Udyo. Subalit, ang sabi niya, pagdating ng panahon na ito ay mapa sa inyo, huwag niyo kaming patayin, maging ang aming mga pamilya. Ibig sabihin, humingi ng kasunduan dito si Rahab. Kasi nga, ang ginawa niya, itinago niya ang dalawang tiktik na pinadala ni Joshua. At pagkatapos noon, nung dumating ang inuutusan ng hari, ang sabi niya, kanina andito ito. Andito nga yung dalawang tiktik, pumasok kanina. Pero sila'y umalis. Maaaring sila ay, kung abulin ninyo doon sa labasan ng pintuan ay maabol niyo pa. Kaya ang mga sundalong umaabol, inabol naman siya. At pagkatapos ay kinausap niya doon ang dalawa na sabi nga niya, alalahanin niyo kami kapag nasa inyo na ang bansang ito. At nangako naman ang mga tauhan ni Joshua na kung saan ang palatandaan, na kung saan ang lubid na ginamit nilang papababa na kulay pula ay huwag mong alisin, ang sabi nila. At walang lalabas sa iyong pamilya kapag kami ay nanakop na sa inyong bansa. Kapag may lumabas, hindi na namin pananagutan, sabi ng mga Udyo. Pero kapag sila ay hindi lumabas, walang mamamatay ni isa sa kanila. At totoo pong nangyari. At ano ang papel na ginawa rito ni Rahab? Alam niyo ho, si Rahab, ang prostitute, ay isang babae na prostitute na pinagmulan ng ating Panginoong Yesus nung siya'y nagkatawang tao. Sa lahi niya. Kung minsan na isipin natin na nagmula pala sa mga makasalanan na lahi ang ating Panginoong Yesus. Akala ng iba, bakit kaya ginawa ng Diyos ito? Ako, sa palagay ko lang, no? Para hindi pagmalaki siguro yung mga Udyo, kasi sila yung mga mapagmalaki ng panahon yun eh. Pinagmamalaki nila na sila'y tuli, sila'y Udyo, kaya lagi nilang sinusumbat sa mga tao yun, yung parang sila lang ang maliligtas. Pero dito, nakita natin kung papaano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan nito sa istorya ng pagkasilang ng ating Panginoon. At mula sa angkan, lola ho niya si Rahab. Si Rahab ay asawa ni Salmon. Hindi yung isda, Salmon ang pangalan. At pagkatapos naging anak nila si Boaz. At alam niyo naman ang istorya kay Boaz, na kay Ruth, na kung saan na siya ay kanyang asawa. At naging anak nila si Jesse. Hindi si Brother Jess kanina, si Jesse. Na kung saan si Jesse naman ay naging asawa na si Miriam at naging lahi niya si David. At ang ating Panginoong Yesus ay nagmula kay David. Amen. So para mayroon lang ho kayong background na alam niyo ang pinanggalingan ng ating Panginoon. So nakikita ho natin dito sa Hebrew chapter 11 verse 31. It was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city who refused to obey God, for she have given a friendly welcome to the spies. Tingnan mo ninyo, siya ay mayroong ginawa na kung saan si Rahab, ginamit siya ng Diyos upang sa ganoon ng spies na ito ay hindi mahuli at hindi sila mapatay. At pinagpala naman si Rahab nung panahong yun, nung kubkubin na nila ang kanilang bansa. Ang tanging natira lang doon nabuhay ang pamilya ni Rahab, maging ang kanyang
mga magulang. Amen. So kaya po kapag binless mo ang Israel, ibibless ka rin ng Diyos. Amen. Kung ikakars mo ang Israel, ikakars ka naman ng Diyos. Sapagkat ito ay kanyang sinabi mula't mula at ito'y ipinangako niya sa ating ninunong Abraham na kung saan, nabasa natin kanina in Genesis 12:3, na kung saan ito'y pinangako ng Diyos kay Abraham. Amen. So, makikita ho natin, kaya pala ginawa ng senturyong ito, alam niya na siya ay mapapagpala sapagkat pinagpala niya ang mga Israelita. Amen. So, makikita natin, bakit siya pinagpala? Because He loves the people of Israel. Amen. So, God bless those who bless Israel. Ang sabi nga, the Roman centurion had unfailing faith in God because he valued the life of his servant. Dito, hindi lang ho niya isang alipin, kundi binigyan niya ng value. Ibig sabihin na kung saan kapag hindi mo binigyan ng value ang isang tao, kung minsan, parang nag-iiba ang iyong pag-uugali. Kailangan ho na bawat isa sa atin, ang ating kapwa ay higit nating tingnan na mayroon din silang karapatan kung ano ang ating karapatan. Amen. Ang nakakalungkot sa ating bansa ngayon ay kaninang umaga, abang ako'y nagbabasa, nabalitaan ko sa YouTube. Daling araw yon kasi. At ang China ay nagpadala ng 200 na barko sa West Philippine Sea at mayroon pang panggerang 3 na pinadala. All in all, 203 na barko ang nasa sa ating boundary sa kasalukuyan. Kaya sabi nga, magkakagera na ba? I mean, huwag po tayong, alam niyo po, sa mga ganyang pangyayari, hindi natin makontrol yan. Subalit kung tayo ay iti-treasure natin ang ating pananampalataya sa kasalukuyan, hindi man tayo magkakaroon ng anumang kabalisaan sa ating mga buhay. Amen! Nakita natin kung paano ang pananampalataya ng senturyon na to. Kung ang pananampalataya mo, kapatid, magkaguluman o magkageraman at ang pangako ng Diyos ang iyong pang-aawakan na sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. Pang-awakan po natin yan. Amen! If God is with us, who can be against us? Amen! Kaya, kailangan, sa panahong ito, ang ating tuklasin kung dito ang pagbabalyo ng senturyon sa kanyang servant, binigyan niya ng value. Tayo naman habang tayo nakikinig, ang bigyan natin ng value ay ang salita ng Diyos sa atin upang sa ganoon, hindi tayo mapawalay. Sa ganoon ay magkaroon pa rin tayo ng matibay na pananampalataya. Amen. In Luke 7:2, there a centurion servant whom his masters valued highly and about to die. So nakita ho natin. And Philippians 2:3 and 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Dito, pinapakita rito kung papaano natingnan mo raw ang iyong kapwa o i-consider mo ang iyong kapwa na nakakaigit siya sa iyo upang sa ganon, ang puso mo ay marunong magpakumbaba. Amen. Huwag mong sabihin na ikaw ay nakakaigit sa kanya. Kapag gumiral sa iyo na kagad sa iyong sarili na ikaw ay nakakaigit sa isang tao, aba, hindi ka magkakaroon ng mababang loob sa harapan ng Diyos, sigurado. Iiral ang kataasan, pride. Iiral sa iyo ang iyong pagkatao na kung saan na ang ibabalyo mo kagad, aba, ako'y nakakaigit dito, siya ay ganito lang. Kapag gano'n ang ating naging ugali, alam nyo ang mangyayari sa atin, tayo ho ay hindi kinaluluguran ng ating Panginoon. Amen! So makita ho natin na kung paano na do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Sabi nga, rather in humility values others above yourself, not looking by your own interest.
Ibig sabihin, hindi lang ang pansarili mo ang iniisip mo, kundi iniisip mo rin ang interes para sa kanila. Kumisan sa isang grupo, halimbawa, 12 kayo. O halimbawa, kayong mga forerunner, kumisan nasasabihin nila, o mag-outing tayo, doon tayo sasabihin ng isa, ay hindi ako pwede sa ganyan na araw at ganyan na oras kasi may ginagawa ko. Sasabihin, kung hindi ka pwede, huwag ka na sasama. Pag ganyan ang ugali mo, wala kang wala sa ugali ng senturyon. Kinakailangan na ito'y timbangin mo at tingnan mo kung bakit hindi pwede ang tao. I-consider mo kung ano ang kanyang rason. Amen? Hindi yung sinasaraan mo kagad. Kung minsan, ba't hindi natin nakasama? Kano pwede? Tanya tutok eh. Ninuwari yan. Ganon eh. Nakakatawa pero totoong nangyayari, di ba? Kung minsan nakakalimutan natin yung pag-value sa ibang tao. Yung self, sabi nga rito sa ating binasa, own interest but each of you that the interest of each other, sabi nga, not looking to your own interest. Sa sarili nating interest yun, kaya ganun tayo magsalita. Kaya parang kumisan na ikaw pa yung nagmamalaki kung bakit hindi siya nasama eh. Kailangan i-consider natin. Okay, sige. Tingnan natin, pag-aralan natin. Sino ba yung mga hindi pa pwede sa ganitong araw? Hanggang sa magkasundo kayo. Di ba napakasaya kung kayo'y nagkakasundo? Yung walang asel. Kasi kung merong asel, pinilit mo lang yun siya. Pagkatapos hindi pala pinilit. Pagkatapos pagbalik niya, mayroon naman siyang trouble sa kanyang babalikan. Tapos pag kinwento niya sa'yo, tatawanan mo lang. Ikaw ang naging cause ng trouble niya sa kanyang trabaho. Kaya siya umabsent. At ngayon, nagkakagulo-gulo ang kanyang buhay. Kaya, tingnan natin, itong centurion na to ay mayroong valued sa kanyang halipin. Alipin na lang niya to. Pero mayroon siyang valued, binigyan niya ng valued. Samantalang sa panahong yon, kung hindi kung hindi nagbibigay ng valued ang centurion, yung alipin noon, pwede nilang ibenta kahit kanino. Halimbawa, mayroon siyang alipin, ibebenta niya pa sa iba pagkakakitaan niya. Binili niya ng 50 silver, pwede niyang ibenta ng 70 silver para kikita siya ng 20 silver. Ganon ang sa kapanahonan. Pero ito, mayroon siyang valued. Binigyan niya ng valued. At tinuturo dito kung papaano ito ang ninanais ng Diyos. At siya ay nakasunod doon sa nakasulat sa Philippians 2:3 and 4. Kaya, the centurion shows his fear of God by valuing the life of the servant and being willing to do everything to make him well. He had a love for his neighbor, which is the royal law of Christ. Maaaring yun ay pinagamot na niya sa mga ibang tao o gumastos na siya at hindi gumagaling. Kasi nga, siya ay kanyang servant eh. Pero, nung marinig niya ang ating Panginoong Yesus na alam niya nagpapagaling, eto, sigurado ako, dito gagaling siya. Siniguro niya sa kanyang sarili. Bakit? Ang malalim niyang paniniwala o pananampalataya ay umiral sa kanyang buhay. Amen! Kailangan ganun din tayo. Yung hindi pasway-sway ang ating mga pananampalataya o desisyon, higit lalo kapag naukol ito sa ating pagtatalaga, kapag sinabi natin ang Diyos ang ating inaasaan. Kasi kung minsan, itinalaga mo sa Diyos, pero ang turing mo ay hindi mangyayari, parang hindi Diyos sa iyo ang Diyos. Hindi niya kayang gawin ang mga imposibleng bagay. Amen! Kailangan dito, kapag ating itinalaga sa Diyos at atin na itong pinaubaya sa ating pananampalataya, ito'y angkinin na natin na ito'y nangyari at mangyayari na. Amen! Sapagkat ito ang turo ng centurion sa atin. Kaya, sa Galatians 6:2, carry its other burden and its way you will fulfill the law of Christ. Ano ang ibig sabihin? Carry its other burdens. So dito, and its way you will fulfill the law of Christ. Ito pala ang batas ng ating Panginoong Yesus. Mayroon pala siyang batas. Ibig sabihin na kung saan kailangan ay magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa. Kaya isinulat ni James chapter 2 verse 8, if you really keep the real law found in the Scripture, love your neighbor as yourself. Dito sabi niya, you are doing right. Kung ito ay
nagagawa natin na minahal natin ang ating kapwa. Ito ang royal law ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, love your neighbor as yourself. Paano mo iibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili kung wala kang malasakit sa kanya o kung wala kang isang pagbibigay ng value sa isang taong ito na siya ay mayroong importansya sa iyo. Kailangan lagi nating isaisip ito at gawin sa ating mga sarili upang sa ganoon tayo ay makasunod doon sa sinasabing royal law na sa Scripture. This is the love of God. Tandahan natin, the second commandment. Second commandment ito ng Panginoon. Kasi nga, ang 10 kautusan ay ginawa na lang ng 2 kautusan. Kasi, ginawang 2 kautusan ng 10 kautusan upang sa ganoon ay ang iyong sarili ay kakitaan mo mismo na mayroong kumbinsido ka sa iyong sarili na ikaw ay binago ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, hindi ka kumbinsido, ibig sabihin, wala kang sakripisyong pwedeng ipagkalob. Kailangan kumbisyan mo po yung sarili mo. Kapag hindi ka kumbinsido sa iyong sarili, alam mo, napakabigat, kapatid. Ginawa mo nga pero wala sa iyong isip at puso. Ginawa mo na hindi umayon ng iyong sarili, napakabigat. O minsan nakakaramdam ka ng pagod o pagsasawa. Amen. Kailangan yung will mo, isurrender mo sa Panginoon. Pag sinurrender mo sa Panginoon ang will mo, ang will niya ang mangyayari at tiyak hindi ka mapapagod. Sigurado ikaw ay makakasunod. Amen. Kaya dito, makikita pa rin natin in James sa ating binasa, kung papaano ang royal law na sinabi, let your love your neighbor as yourself. Ito ay isang pagpapakita na kung saan na mayroon kang malasakit sa iyong kapwa. Romans 13:10, love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ang pag-ibig pala ang fulfillment ng law. Kapag yan ay nagawa mo, tiyak ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu ay susunod sapagkat alam mo na mahal mo at masasabi mo ngayong mahal mo si Kristo. Amen. Kasi sabi ng ating Panginoon, kung mismo ang taong nakikita mo, hindi mo kayang maalin, sasabihin mo pa sa akin na itataas mo ang iyong kamay, I love you, Lord. Hindi mo pala mahal ang kapwa na nakikita mo. Aba, sabi nga ng Panginoon, mismong nakikita mo yan. Ang Diyos na hindi mo nakikita, paano sasabihin na mahal mo siya? Kaya ang sabi ng Panginoon, ito naman, inuna niya, paano ang Great Commandment? Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong isip, puso, kaluluwa, lakas, buhay. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Doon pa lang sa pagmamahal mo sa Diyos, unahin mo na mahalin mo ang iyong Diyos, buhong-buho ang buhay mo doon. So, ibig sabihin, kagaya ni Paul, na hindi na niya iniintindi ang kanyang sarili sapagkat mahal niya si Kristo, kaya anuman ang nangyayari sa kanyang buhay, lahat ay pawang magaganda na kanyang tinitingnan sa kanyang sarili, maging ang mga pagsubok na dinaranas niya at maging pighati. Kaya lagi niya sinasabi, kinakaya ko ito sa pamamagitan ng biyaya at pagkilala at pananampalataya kay Kristo. Amen. Dito po, kung titingnan natin, napakasimple na ating binabasa. Subalit, ito ay may malalim na turo sa bawat isa sa atin na kailangan baguhin natin ang ating kaisipan. Maliban na hindi natin nabago ang ating kaisipan, hindi natin magagawa ang lahat ng ito. Kasi lahat po tayo ay, kung minsan mayroon tayong ugaling greedy, makasarili. O kaya naman ay lagi natin na tayo ang pinapansin. Kung minsan kulang ka lang sa pansin, nalulungkot ka eh. Kapag sa akin, bakit malungkot si kayo? Ay, kulang yakin pansin yan. Kung minsan ganun eh. Pero tandahan nun natin, kinakailangan na magkaroon tayo ng isang puso o isang bagay na pinapakita na totoo sa ating pagkatao na mayroon tayong pag-ibig sapagkat ang pag-ibig, sabi nga, the love is the fulfillment of the law. Amen. Kaya nakikita niyo ho yung ibang tao kung minsan na hindi man niya kilala dahil
mayroon siyang pusong may pag-ibig sa Diyos. Kapag nakita niya ang kahabagan at awa, kahit magkano yan, nadaanan lang sa daan, ibibigay yan. Di ba niya kilala? Kung minsan, yung nakakakita, namamangha sila kilala niya, na naman kilala, dinina na yung 500. Hindi niya alam, yung pag-ibig ng Diyos na umiiral sa iyo, siyang naguudyok at naguutos at eksakto ang pangangailangan ng tao ay natutugunan sa pamamagitan ng pag-ibig na lumalabas sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos ay sumasayo, kaya ito ay nagbubunga ng pag-ibig sa ibang tao. Di po natin naiintindihan yan. Kasi kung mulat o dilat ang ating mga mata, tayo ay anong tawag nila sa atin kapag dilat ang ating mata na yung sense mo na ikaw ay hindi mo maibigay yan. Panyali ko niya ang kaig ba kanya na, apangketang at niya pakinabang kimbali yan. Pero hindi ho yun. Hindi ho sa atin yun, kundi na ang pag-ibig ng Diyos ang umiiral sa atin kapag ganun. Bakit? Nangyayari, the fulfillment of the law is love. Amen. So ang kabuuan ng law ay napulpil mo sa pamamagitan ng pag-ibig na ito ay umaagos at dumadaloy ang pag-ibig ni Kristo sa buhay mo na ikaw ngayon ay kaya mong umibig. Amen. So dito makikita po natin ang ating aralin sa unfailing faith is loving your neighbor as yourself. Amen. Last na lang po ito. The Roman centurions had an unfailing faith in God because he believed Jesus and power of His word. Sabi nga, he believed Jesus and the power of His word. Thank you. The centurion had faith in Jesus is called him Lord. Sabi nga, signifying his submission to Christ's authority. Nakita mo, he believed Jesus as the power of His word. Naniwala siya, nananampalataya siya, na siya ang kapangyarihan ng salita. Kaya sinabi niya, sabihin mo na lang, Lord, wag ka nang pumunta. Dito, makikita natin sa Matthew 8:6-8, ang sabi, Lord, He said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, sabi niya, Lord, I do not deserve to have you to come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. Amen. Anong masakit mo ngayon, kapatid? Anong nararamdaman mo ngayon? O kaya ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Just say the word. Sabihin mo ang salita ng Diyos. Amen. Kasi dito, sinabi ng centurion, just say the word. Luke 7:6-10, sabi nga, up to 10. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, sabi nga, don't trouble yourself. Na wala akong patid ang pagsabi ng centurion nito sa Panginoon. Sabihin niyo sa Panginoon. Ganon. Kahit hindi naririnig ng Panginoon, sabihin niyo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon, sabi niya. Sabihin niyo sa Panginoon, don't trouble yourself, for I do not deserve to have to come under my roof. That is why I did not even consider. Hindi ko man tinitingnan ang aking sarili. Sabi, myself, sabi niya, worthy to come to you. Hindi ko man nakikita ang aking sarili. Ibig sabihin, hindi niya pinagmamalakin, ako ang kapitan. Jesus ng Nazaret, ako ang kapitan. Gamutin mo ang aking alipin. Hindi ganon. Anong sabi niya? Hindi ko kinokonsidera ang aking sarili. Ibig sabihin, sinabmit niya ang kanyang sarili bilang Panginoon niya, si Kristo, bagamat siya'y entil at hindi Udyo. Amen. Nakita ho natin ang kanyang pag-uugali rito. Ang sabi nga, when Jesus heard this, sabi nga, nung marinig ng ating Panginoon ang kanyang sinabi, when Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd follow him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Then the men who had been sent returned to the house of found the servant well. Ayan. So,
Maaaring pagkadating nila doon, sasabihin nila sa senturyon, mahal na kapitan, sinabi po ng Panginoong Yesus, ang iyong servant ay magaling na. Anong oras? Ganito. At nakita niya ang kanyang alipin na siya nga ay gumaling. Amen. Katibe na po kasalpantayanan. Amen. Yung tibay ng kanyang pananampalataya ay hindi man siya pumunta at maaaring siya ay nagutos lamang siya at pagkatapos dumating ang kanyang inutusan na sinabing ganito at nangyari ang kanyang pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, nakakamangha ang taong ito. Narinig ninyo? Wala pa akong nakitang taong ganito sa Jerusalem o sa mga Udyo na mananampalataya. Kaya nga po, kung minsan, huwag ko kayong magatubili. Meron naman kayong iPhone dyan Kung minsan, iPhone 13 pa Pag nagpapag-pray ang inyong mga kamag-anak sa ibang bansa, dadaloy din ang kagalingan sa pamamagitan ng salita. Basta't sabihin nyo lang at i-declare nyo lang ang salita ng Diyos, ito'y mangyayari sa kanila. Amen! Mangyayari ho. Hindi mo na kailangan mamasahin na punta ng Amerika upang ilayas mo pa siya. At ito'y mangyayari basta nasa iyong pananampalataya. Jesus was so amazed by the centurion's faith. He had greater faith than all this Jew and all that time na kung saan hindi siya nakakita kahit saan man maliban lang sa centurion na yon. He humbled himself before Jesus and regarded himself as authority of having Jesus in his house. So, to keep from bothering Jesus, he just asked Jesus, you just say the word. Sabi nga. Kaya kapatid, kapag ikaw ay mayroong inihindang, you just say the word. Sabihin mo lang sa Kanya, sa pamamagitan ng latay at sugat ni Kristo, ikaw na anumang karandaman, magaling ka na in Jesus' name. Amen. Say the word. Amen. Ang salita o ng Diyos, ang inyong sabi. At pagkatapos kapag narinig ka ng kaaway na yon, na kung saan anuman ang maririnig sa iyo ni Satanas, tiyak siya ay susunod sapagkat walang tuhod at walang sino man na hindi luluod sa ating Panginoon at magsasabing si Kristo ay Panginoon at Diyos. Amen. Napakasarap po na kung saan kung mayroon tayong ganitong pananampalataya, kampante tayo at hindi na naliligalig at hindi na kailanman tayo ay mag-hysterical kahit anong mangyari. Sapagkat alam natin na ito'y papangyariin ng ating Panginoon. Mark 11:22-24. Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that where they say will happen. Sabi nga, it will be done for them. And therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. Mangyayari. Amen. Ngayon, paano mangyayari yon? Kung ikaw ay may pagsunod sa Diyos at kung mananatili ang salita ng Diyos sa iyo at mananatili si Kristo, hindi Kanya pababayaan at kung ikaw ay mananatili sa Kanya. Amen. Ibig sabihin, huwag ka lang mawala sa Kanya, huwag kang umiwalay sa Kanya. Kapag ikaw ay umiwalay sa Kanya, tiyak, hindi ka nakabind sa ating Panginoon. 17:5 nandyan. At anong mangyayari sa iyo? Iwalay ka. Hindi ka magkakaroon ng bunga o hindi ka tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ugat o sa tunay na puno at sa ganoon, hindi mo makakamit ito. Kaya kapatid, manatili po tayo sa ating Panginoon. Amen. We need to speak only what we believe with faith in God. Tandaan po natin. Kailangan na ito ay saysayin natin. Amen. The tongue can bring death or life. Dito ho sa Proverbs 18:21. The tongue can bring death or life. Those who love to talk with reap the consequences, whether negative or positive. Ito ay iyong aaniin kapag ikaw ay nagsalita. Kung sasabihin mo sa iyong, napakahirap ng buhay ngayon, mag-iirap ka nga. At pagkatapos sasabihin mo na, kumusta? Sabi nila,
Ay, masakit yung biyengeni. Maghihirap ka nga. Hindi ka na mawawala dyan. Kinakailangan kapag ikaw itinanong, o kumusta? Igit na mabuti kaysa kahapon. Kailangan progresibo. Kapag ako itinatanong, o kumusta na kayo, pastor? Mas mayap na kaysa napon. Ako. Mayap po kaysa napon. Ibig sabihin, kung sasabihin mo na hindi mabuti kaysa kahapon, ibig sabihin, nagde-diminish ka. Subalit, kinakailangan na exercise natin ang progresibo na pagpapala ng Diyos sapagkat tunay at buhay ang kanyang salita. Amen. Saysayin lang natin ang kanyang salita. Sigurado ito ay mangyayari sa ating kapatid sapagkat ito ang gustong-gusto ng Panginoon na mayroon tayong pagtitiwala at mayroon tayong pananampalataya. In Numbers 14:28, anong sinabi? Now, tell this, sabi niya, as surely I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard to say. Sige, sabihin mo sa kanila, ang sabi ng ating Panginoon kay Moses, kung ano ang sinabi nila sa ilang na sila'y mamamatay at magugutom, iyon ang mangyayari sa kanila sapagkat ito'y gagawin ko, ang sabi ng Diyos. Kaya, sana wala nang kamag-anak dito si Rek, yung apelido na Mador. Amen. Kapag nandito pa si Rek, ang pamilya niya o kamag-anak kay Mador, ay sigurado mag-iirap ka, kapatid, sapagkat ayaw ng Diyos na ikaw ay reklamador. Handahan po natin. Kinakailangan na tayo ay mag-speak ng pagpapala sa bawat pagbukas pa lang o pagsikat ng araw hanggang paglubog nito, ang pag-asa at pagpapala mo ay sumasa akin na aming Diyos. Amen. Ganyan po. Kaya kapag sinabi mo na, hey, yung mga taong mayroong problema, ako na buring maghabak. Narinig nyo na po sila? Burira kontrolon na yung bengi, nakano maghabak. Bakit? Kasumpa-sumpa sa kanilang buhay na kung papaano na masilawan nila ang sikat ng araw. Bakit? Negative ang kanilang kaisipan na hindi nila alam na nagdadala ng pagpapala at pag-asa ang Diyos kung papaano ang minuto na nakaraan o segundo ay hindi kapareho ng nakaraan kahapon. Amen. Speak the word. Huwag ko kayong magsalita at huwag ko kayo nang magsalita o kumontra ng kumontra sa mga bagay na ito'y nakakalugmok sa inyo. Kundi sabihin ninyo, ako'y mananagana sapagkat ako ay anak ng Diyos. Hindi ako mag-iirap. Hallelujah! Yung pamangkin ko nung nakaraan na ito, hindi pa sila Kristiyano. Pero sila nakakarinig sa amin ng salita ng Diyos sa sharing. Minsan sabi nila, ang anak niya, pinasok ko ng trabaho doon sa Clark noon. Pagkatapos magpapasko, minsan napagkaisaan daw na silang pamilya dahil matagal na silang umiingi, hirap sila umiingi. Gumawa sila sinulat lang ng pen, malaki. Sabi niya, sa taong ito, yayaman kami. Idinikit nila sa pinto. Deklarasyon. Totoo po ito. Sa taong ito, yayaman kami. Sabi, dinikit nila sa pinto. Pagpunta ko sa kanila, Pasko, upang bigyan sila ng aginal. Ba nakita ko, ang ganda na nakalagay sa pinto. Wabap, sabi na. Sa taong ito, yayaman kami. Yayaman nga kayo. Totoo po. Sa kalagitnaan pa lang ng taon, sila ho ay umangat sa buhay, hindi na nag-ingi, tuloy-tuloy ang trabaho nila at bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng magandang buhay. Ngayon, napakaganda ng buhay nila. Sa 6 na buwan, nangyari yun. Mayroong kapangyarihan sa deklarasyon, kapatid. Hindi ka man mananampalataya o mananampalataya. Nakakaigit tayo at nakakalamang. Bakit? Kapag nagdeklara tayo, sumasanghayon ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin at ito ay mangyayari. Walang imposible at mangyayari ito. Deklara po natin, huwag tayong tamad. Kung minsan tamad tayo Kung minsan nakakarinig lang tayo ng mga problema, pinangihinaan na tayo ng loob. Huwag kang panghinaan ng loob.
kundi harapin mo ang kaaway. Alam mo, kumisan nga, si Satanas kapag pumunta ako sa bundok, kapag nagdadrive ako mag-isa, sabi niya, ikaw lang mag-isa, tatambangin ka niyan. Papatayin ka na, maraming nang gagalit sa iyo kasi nga, nagdadala ka ng mabuting balak. Alam niyo sinasabi ko Satanas, ala na ka man nagawa ka ako nung mo kumuyatad ken Diyos ko may sambu na naman, tuk na nga na nakakayang isip mo. Amen. Kailangan yung positibo, ang bigkasin mo at pakawalan mo sapagkat ito'y nagdadala ng kapangyarihan na ikatatatag mo sa iyong pananampalataya. Huwag tayong panghinaan ng loob. Romans 8:10. But what does it say? Sabi niya, the word is near you, it is in your mouth and in your heart. Ang salita ng Diyos ay nasa ating bibig at nasa ating puso. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God's raised him from the dead, you will be saved. Hallelujah! For it is with your heart that you believe and are you justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Kung sa buhay mo, kapatid, sinasabi ng demonyo na ikaw ay masama, i-confess mo to. Ay, marok ka, marinat ka, kakarapat dapat yan. I-confess mo to. Romans 8:1, no condemnations await us. Wala nang nag-iintay na katulad sa akin, Satanas, sapagkat ako ay pinalaya ni Kristo. Inugasan niya ako sa kanyang banal na dugo. At ako ngayon ay anak ng Diyos. Amen. Say the word. Amen. Kapatid, ito ang weapons natin. Anong sabi ng Hebrew? Ang salita ng Diyos, ang siyang tabak, magkabila ang talim. Tumatagos sa kasukasuan ng tao na mapag-iwalay niya ang kaluluwa. At tandahan natin, ang talim na yan, na tabak na salita ng Diyos, kinatatakutan ni Satanas, kailanman hindi magwawagi sa atin. Hallelujah! The key of unfailing faith is to speak God's word and believe in our hearts that it will be done, just as the word of God says. Tandahan natin. Di ko alam kung ano ang bundok ng problema ninyo, subalit kayang tunawin ng salita ng Diyos yan. Di ko alam kung ano ang sitwasyon ninyo, subalit ang salita ng Diyos, kayang igupo ang lahat ng yan. Bigkasin mo lang ang salita ng Diyos at pangako. Kapatid, mang-awakan ka sa salita ng Diyos. Gipit ka ba sa kasalukuyan? Tandaan mo, palitan mo ang iyong kasabian kung ikaw ay gipit sa kasalukuyan, kapatid. Gipit ka sa utang, gipit ka man sa anumang bagay. Huwag kang gumaya sa mundong ito. Sabi nga ni Pablo, palitan mo ang kaisipan mo. Sabi ng mundong ito, ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Subalit, ang katotohanan, ang taong nagigipit o ang Kristiyanong nagigipit kay Kristo kakapit. Hallelujah! Kumapit ka kay Kristo. Ibalik mo lang ang salita ng Diyos at bigkasin mo, kapatid, magdadala ng kapangyarihan at ibabangon ka mismo ng iyong pananampalataya dahil sa kababanggit mo sa mga pangako ng Diyos. Kaya sa umagang ito, tandahan po natin, lahat ng mga mabuting bagay ay kailangan lumabas at mamutawi sa ating labi. Lahat ng pasasalamat ay ilabas natin mula sa ating paggising at hanggang sa pagtulog. Sa buong maghapon, ang mga mabuting bagay ang bigkasin natin sapagkat ito ay magdadala ng pag-asa at ito'y mangyayari sa panahon na inaasahan mo man o hindi inaasahan, sa perpektong panahon na ibibigay ng Panginoon, ito'y mangyayari at ito ay mararanasan mo. Kaya, anuman ang inyong dinaranas, huwag kayong bumitaw at huwag ninyong pagkatamaran na basahin ang salita ng Diyos. Bigkasin ninyo ang makapagbibigay ng pagpapala sa iyong buhay, kapatid. Review na po tayo, the unfailing faith of Roman centurion. The Roman centurion had an unfailing faith in God because he loves the people of Israel. Naniwala siya
kapag binless niya ang Israel, ibibless din siya. He valued the life of servant, na kung saan mayroon siyang malasakit sapagkat gusto niyang matupad ang royal rule na binigay ng Diyos sa kanya. Ang royal law na sinasabi, kapag ikaw ay may pag-ibig, na fulfill mo na ang kabuuan ng commandment. And he believed Jesus is the power of this world. At naniwala siya na ang Panginoong Yesus, mula sa pasimula, siya ang salita, ang sabi niya. At ang salita ay nagkatawang tao. Salitain mo ang pangalan ni Jesus. You speak the name of Jesus. Kagaya ng inawit natin kanina. Bigkasin mo si Jesus sa kabundukan. Bigkasin mo si Jesus sa iyong pamilya. Bigkasin mo si Jesus sa iyong problema. Bigkasin mo si Jesus sa anumang hinaharap mo. Tiyak, ikaw ay magtatagumpay. Sige po, tayo po'y tumayo. At Matthew 8:13, and that centurion said, Jesus, sabi niya, go, let it be done for you as you have believed. And the servant, he was healed at that very moment. In Matthew 8:13, ang sabi niya, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon, ay gumaling ang kanyang katulong at ang katulong ng kapitan. Kapatid, ang oras na ito ay magdadala sa iyo ng pagpapalaya. Paglaya sa mga utang, paglaya sa kinatatakutan, paglaya sa bisyo, paglaya sa anumang problema, o paglaya ng ating Panginoon. Kung ikaw ay aawak sa Kanya at bigkasin mo ang lahat ng Kanyang salita at pangako sa buhay mo sa umagang ito, ikaw ay ibabangon ng ating Panginoon. Hallelujah! Sige po.